Amen. Hallelujah. Excited po ba tayong lahat sa hapon na to? Purihin ang Panginoon. Nakita niyo naman po, handang-handa na yung ating mga gagamitin sa water baptism. Excited po ako sa hapong ito. Parang 2 linggo na akong hindi nakakatulog ng maayos, no? Dahil excited ako sa araw na to. Amen. To be honest, totoo. At we welcome natin mamaya yung ating mga kapatiran na mababautismuhan sa hapon na to. Well, bago lahat, no, itutuloy po natin yung ating sermon series, no, na inumpisahan natin ng mga nakalipas na Sunday, mula po nung first Sunday of October hanggang sa last Sunday, no, yung pong the condition of man without Christ. At eksakto po, no, na ito yung pinaka-final na pinakahuling topic natin sa buwan ng October, at eksakto na pumatak sa water baptism natin, no. Napakaganda po. So, the condition of man without Christ, reviewin lang natin dahil yung iba naman po dito ay halos palagi naman nating naririnig, no? So, ano po yung condition of man without Christ? Ano po yung una? Hopeless. Yan. The condition of man without Christ is hopeless. Another one, the condition of man without Christ is empty. Yan. Hungkag, ibig sabihin, meaningless. And then, the condition of man is lost. Ligaw ng landas, walang patutunguhan, walang direksyon. And then, tonight, this afternoon, ang topic po natin ay the condition of man without Christ, perishing. Ano ba yung word na perishing? Perishing means, sa Tagalog po niyan ay napapahamak. So ang tunay na kalagayan, ang tunay na kondisyon ng isang tao, kung wala si Kristo sa kanyang puso, wala si Kristo sa kanyang buhay, wala siyang pananampalataya sa Diyos, wala siyang relasyon sa Diyos, ang kanyang kalagayan, siya po ay napapahamak. Perishing. But thank God, dahil sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, para tayo po na patungo doon sa kapahamakan ay iahon niya o iligtas niya at tayo ay bigyan niya ng buhay, hindi lamang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Amen? So, tingnan natin yung ilang mga ano po dito, okay? So, ito, reviewin po natin muli mga kapatid. Importante kasi ito, no, na every Sunday kailangan na nare-remind tayo sa mga bagay nito. Kasi alam nyo, ang mga tao, madaling makalimutan yung mga bagay na importante. Di ba? Yung mga bagay na basic, yung mga bagay na fundamental, yun po yung mga mahalaga, yun ang nakakalimutan natin. Kaya dapat lagi tayong nare-remind patungkol sa mga bagay nito. Okay, so, 3 important things to receive God's help. Ano po yung 3 bagay na dapat meron tayo, isipin natin, tandaan natin para matagpuan natin o maranasan natin ang biyaya at tulong ng Diyos. Number 1, there must be an admission of our sinfulness. Tanggapin natin, aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay mga makasalanan. Amen? Walang matuwid talaga sa atin. Kahit ako, na-admit ko ako ay marumi, ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala akong katuwiran sa harapan ng Diyos. Only the Lord Jesus Christ righteousness is in me. The righteousness of Jesus Christ is in you. Yun po ang meron sa atin. No? So, there must be a realization of our helplessness. And there must be a recognition of our unrighteousness. O, 3 bagay yan na kailangan lagi po nating tinatandaan. Okay? So, let's continue with our lesson this afternoon. Okay? So, una sa lahat, nais nating maintindihan itong bagay nito. The true condition of man without Christ, okay, sinful. He is sinful. Man is sinful and man is perishing. Pero alam niyo po ba, mga mahal na kapatid, bago tayo dumako dyan sa topic na yan na the condition of man without Christ is sinful and perishing. Alam niyo ba, hindi talaga ganon ang original design ng tao. Hindi ganon ang original nature natin. When God created Adam and Eve, hindi sila sinful, hindi sila sinner. No? Sila po ay nilikha ng Diyos. The Bible says, when God created Adam and Eve,
He created them according to His image. At yung image na yon, ang sabi doon, image, ibig sabihin, the same like God with holiness. Hindi sila Diyos, si Adan at si Eva, hindi sila Diyos, but they have the holy nature of God. They have the holiness. Meron silang kabanalan. That is, yun yung tinutukoy na God created Adam and Eve according to God's image. With holiness, with righteousness, in the image of God. But, yun yung kanyang nature, ano po? And the original design of God, of creating Adam and Eve, is for them to have dominion over the earth. Magkaroon ng dominion. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva para sila ay maging tagapamahala ng mundo. Stewardship. So, God created Adam and Eve so that they will become faithful steward of everything that God created alongside with the human being. Together with the human being. So, kinakailangan nilang pamahalaan, alagaan, no? Ingatan ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Yan. Another reason why God created Adam and Eve is because of relationship. Gusto ng Diyos na magkaroon ang mga tao ng intimate relationship with Him. Okay? So, stewardship para alagaan ang mundo, and then relationship with God. Intimate relationship. Hindi basta relationship, ha? Hindi basta magkakilala lang si Adan, si Eva at ang Diyos. Hindi lamang basta doon. Kundi magkaroon sila ng intimate relationship. It means like father and children. Heavenly Father and children. God and people. No? Intimate relationship between God and His people. Another reason why God created Adam and Eve is fellowship. Hindi lamang dominion, hindi lamang stewardship, hindi lamang relationship, but most importantly, fellowship. Ibig sabihin, pagsasama-sama. Magandang, harmonious relationship between God and Adam and Eve. Pero ang problema, nagkaroon ng distraction. Nasira yung relationship between God and man. Nawasak, naputol yung magandang samahan, yung magandang relasyon ng Diyos at ng tao. It was only because of 3 letters. Sin. Dahil sa kasalanan, yung napakagandang intention ng Diyos, yung magandang, yung original design ng Diyos sa tao ay nawasak. At hindi natin kayang ibalik yung relationship na yun. No, wala tayong ability, walang kakayanan ng tao para muling maibalik yung naputol o yung nasira, yung nawasak na relasyon na yun. Wala tayong kakayanan para gawin yon. Only God can. Kaya kahit gawin natin ang anumang paraan, kahit anong gawin nating paraan para maabot natin ng Diyos, ay hindi po sapat. Well, ang mga tao, sinikap nila na gumawa ng iba't ibang kaparaanan. Sinubukan ng tao na magkaroon ng relihiyon. No? Iba't ibang klase ng relihiyon, they want to search God. They want to seek God through religion. But all of the religion failed. Walang relihiyon na maaring maging daan para tayo po ay katagpuin muli ng Diyos. O kaya ay para maibalik ang nasira o naputol na relasyon natin sa Panginoon. Religion failed. Religion cannot solve the problem of sin. At ang ginawa ng tao, dahil nabigo siya sa relihiyon, sa sobrang talino ng tao, science, education, gumawa sila ng iba't ibang mga invention para hanapin ang Diyos. No? Telescope, mga spaceship. They want to search about who God is. Pero lahat ng yon failed. And then, sinikap din ng tao na maging mabait, maging mabuti. Maybe, if I will be good, if I will do good things, if I will just do good works, maybe I can seek God. Maybe I can find God through my goodness, through my kindness,
Sa pamagitan ng aking kabutihan, siguro pwede kong maabot ang Diyos. Pwede kong matagpuan ang Diyos. But the Bible says, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi doon, it's only because of God's grace that we have been saved. It is not because of our good works. Ang ating mga kabutihan ay parang basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Pero napakaganda ng ginawa ng Panginoon, mga mahal na kapatid. Sinugo niya ang ating Savior. No? Dahil hindi kayang isolve ng tao ang kanyang problema, hindi niya kayang solusyonan ang kanyang problema, God solved our problem. God gave us the remedy of our sin, and that is no other than the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Look at this. We are sinners, sinful, Romans 3:10. Sabi doon, lahat tayo ay makasalanan, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No one is righteous. We are condemned. Ibig sabihin, dahil sa ating mga kasalanan, merong naghihintay sa ating kaparusahan. There is condemnation waiting for us. That is hell. Hell is reality. Hell is real. Ang impyerno po ay totoo. Kung paano ang langit ay totoo, ang impyerno din ay totoo, mga mahal na kapatid. There is eternal heaven, there is eternal life in heaven, there is also eternal damnation in hell. And we are heading to that condemnation. Tayo po ay patungo doon sa condemnation na yon, doon sa hatol ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. And we will face the punishment. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nakasaad sa Biblia, nakasaad sa mga salita na yan na we will face the condemnation. We will face the judgment. Naghihintay sa atin yung paghahatol, paghuhukom. Ano po? Yung punishment, kaparusahan sa ating mga kasalanan. And then look at 2 Corinthians 5:10. Ano sabi diyan? Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Imagine kahit mabuti ang ginawa mo, kaya mabuti, kaya masama ang ginawa mo dito sa lupa, haharap ka sa paghahatol ng Diyos. Kaya walang exempted. Walang exclusion. Walang hindi kasali. Lahat kasali. Mabuti ka man o masama man ang ginawa mo, you will face judgment one day. That is for sure. That is for certain. Yan po ang katiyakan, mga mahal na kapatid. So, okay, number 2. The gravity of our sin. Tingnan natin, pag-aralan natin, intindihin natin. Let us understand the gravity of our sin. Gaano ba kabigat yung naging bunga o naging resulta ng kasalanan ng tao? Everyone is sinful. Lahat ay nagkasala. Romans 3:23. Ayan. So walang pwedeng magsasabi na, sino dito walang kasalanan? Taas ang kamay. Walang kasalanan. Hindi, no? Lahat Lahat makasalanan, no? Kaya pag sinabing, sino may kasalanan? Lahat tayo pwedeng magtaas ng kamay. Amen po ba? Yan. So, everyone is sinful. No one can save himself. We cannot save ourselves. I cannot save myself. You cannot save yourself. Hindi mo pwedeng patawarin ang iyong sarili. Hindi mo pwedeng iligtas ang iyong sarili. No one can do that except the Lord Jesus Christ. It affects your life now and your life after death. Can you imagine? Ganyan kagrabe, ganyan katindi yung epekto ng kasalanan. No? Ang epekto ng kasalanan, sinira nito ang buhay mo ngayon at sisirain nito ang buhay mo after death. Can you imagine that? Dahil sa kasalanan, sira ang buhay mo ngayon while you're still living here on earth. And then, pag namatay ka dito, physically, ang naghihintay sa'yo, kaparusahan. Imagine that, mga kapatid, yun yung gravity ng sin, yun yung epekto ng sin. It affects your life now and your life after death. Eternal separation from God. Yan ang tawag dyan. Buhay, walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Eternal separation. Ayoko ng ganon. Ayokong mahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Gusto nyo ba hiwalay tayo sa Diyos? Napakaiksi ng buhay natin dito sa lupa. Halimbawa, pabuhay ka ng, let's say, 50 years old, 50 years. O dagdagan na natin, sabihin mo na 70 years. O sige pa, dagdagan pa natin, another year. Let's say, you live here on earth
physically, biologically, let's say 90 years. O itodo na natin, sabihin na natin, makumpleto mo yung 100 years, centennial ka na. Meron ka ng 100,000 sa gobyerno, no? Tama ba ako? 100,000? Centennial. Let's say you live 100 years here on earth. Magsa-celebrate ka ng 100-year birthday dito sa lupa. Pero alam niyo po ba, that is very, 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 very short. Kung ikukumpara mo sa eternal na naghihintay sa'yo, eternal life in heaven or eternal separation from God in hell. No? So yung 100 years, mabuhay ka ng 100 years dito sa lupa, napaka-short po nun, napaka-iksi nun, sapagat ang naghihintay sa atin, the life after this life is eternal. Pero dalawa yon. Eternal relationship, fellowship, companionship with God in heaven, or eternal separation from God. Pag-isipan natin yan, mga kapatid. No po? Pag-isipan natin mabuti yan. Then, next, number 3. The penalty of sin. The penalty of sin, wala nang iba. Isa lang ang penalty of sin. No? Kamatayan. Okay, basahin natin. Romans 6:23. Sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag-isipan natin ito mabuti, mga kapatid. Ano? Napaka-fear talaga ng Diyos eh. No? Kasi yung ibang mga tao, iisipin nila na unfair daw ang Diyos. Bakit daw eternal death ang parusa sa kasalanan? Pero alam niyo po ba, that is the fairness of God. That is the justice of God. God is fair. God is just. We sin against God at tama lamang na ang maging kabayaran sa ating pagsalansang, sa ating pagsuway, sa paggawa natin ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon ay kamatayan. Nararapat lamang sa atin yon. No? Nararapat lamang sa atin yon. That is the reason why when Jesus Christ was crucified, he was hanging on the cross together with other two thief, no? Mga dalawang magnanakaw na kasama niya doon. At sabi nung isa, kinukondemn niya si Jesus Christ. At sabi nung isa, sabi niya, Jesus, kung ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Sabi niya nung isang magnanakaw. And then sabi nung isang magnanakaw, ni-rebuke niya yung magnanakaw na yun, ang sabi niya na, bakit ka nagsasalita ng ganyan? No? Sa ating dalawa, no, nararapat lang tayo na parusahan. Sabi nung magnanakaw, no? Sabi niya, we deserve this punishment. We deserve to die. We deserve to be hung on the cross, to die here on the cross. We deserve because we are sinner, because we are sinful. And yet, this man is righteous man. He doesn't deserve to be punished. He doesn't deserve to die like this. But we deserve. Kaya mga kapatid, tayong lahat, pag-isipan mo nating mabuti, kahit ialay pa natin ang lahat ng mga kabutihan natin sa Panginoon, we deserve to die. We deserve to receive the punishment of separation from God. We deserve to be punished of death, kamatayan. Dahil tayo po ay makasalanan, mga kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death. Physical death and spiritual death. And that is what you call the separation from God. Number 4. God's solution to our greatest problem. Binanggit ko kanina, mga kapatid, ang tao, ang tao, curious siya eh. At naiintindihan niya na, napalayo ako sa Diyos Nagkasala ako sa Diyos. Nilabag ko ang Panginoon. And I am destined to condemnation. Alam ng tao yan. Kaya nga gumagawa siya ng paraan para hanapin ng Diyos. Gumagawa siya ng paraan para iligtas niya ang kanyang sarili. Pero lahat ng paraan ng tao, lahat ng yon ay nabigo, mga kapatid. No? Religion, good works, science, education, money, everything failed. No? Except one.
the solution of God to our greatest problem. And you know what, mga kapatid? Akala natin ang ating greatest problem, pagising natin sa umaga, pagising natin, some people, yung mga ibang mga nanay dito, mga tatay, akala ninyo ang problema nyo na ay yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, baon ng anak, pagkain bukas, bigas, para sa buong isang buwan. Akala nyo that is your greatest problem? Poverty, drug addiction, graft and corruption sa Pilipinas, sa criminality, sa buong mundo. Akala nyo those things are the greatest problem ng tao? Mali po mga kapatid. The greatest problem of humanity is no other than sin. No other than sin. Pero may good news po ako sa inyo mga kapatid. May good news po ako. Mayroon akong napakagandang balita sa inyo mga kapatid. This Bible says the good news. The Bible declares there is only one God. The Bible declares there is only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. The Bible declares that there is one problem, one greatest enemy, and that is sin. And the Bible declares that Jesus Christ, the greatest hero, our greatest Savior, our greatest Master, the Lord of all, the King of Kings, says, the Bible declares that Jesus overcame death. Jesus overcame sin. Jesus gave us the life that we don't deserve when He died on the cross. Jesus paid the penalty of sin. Binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Noong Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Biblia. Amen? Kaya narito po ang mabuting balita, mga kapatid. Kung gusto niyo pong marinig, malaman ng mabuting balita, nandito ang Biblia. Read the Bible, study the Word of God, and you will understand kung gaano kadakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Nasukat ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang tayong lahat na hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos, na tayong lahat na hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, sa grasya ng Panginoon, sa pagpapatawad ng Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. He sent Jesus Christ on the cross. He died for you and for me. Hallelujah! Praise God! John 3:16, sabi ron, sapagkat, sabay-sabay po tayo mga kapatid, sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ang buhay na walang hanggan. Tunay po, the condition of man without Christ, he is perishing. Napapahamak o mapapahamak. Ang kahinatnan ng tao, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, kung wala si Kristo sa kanyang puso, kung wala siyang pananampalataya kay Kristo, mapapahamak siya. Pero kung meron si Kristo, kung si Kristo ay nasa puso mo, kung si Kristo ay nasa buhay mo, kung si Kristo ay nananahan sa buhay mo, sa iyong isipan, mayroon kang pananampalataya, mayroon kang relasyon kay Kristo, wala kang dapat ikatakot, mga kapatid. Mayroon kang kapatawaran, meron kang kaligtasan, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? At hindi kayang bayaran niya ng kahit anong bagay. At hindi kayang bilhin niya ng kahit anong bagay, mga kapatid. Only through faith in the person of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? What you shall do. Sige po, next slide. Things you must do today. Sa lahat ng mga nakarinig ng mabuting balitang ito, kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoong Yesus, kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Yesus, kung hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay sa Panginoong Yesus, ito ang dapat mong gawin. No? Number 1, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year, but today. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior now. Amen? Number 2, believe that He died on the cross to save you from sin. Paniwalaan mo na yung kamatayan ni Kristo, yung kanyang pag-aalay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang buhay,
nung kanyang ibinubo o ibinuhos ang kanyang dugo para sa atin, yun ang nagligtas sa ating lahat. Hindi ang ating good works, hindi ang pera, hindi ang edukasyon, hindi ang anumang bagay sa mundong ito. Only the life, the death of Christ save us on the cross of Calvary. Amen? Number 3, confess in your heart and with your lips that God raised Him from the dead. Romans 10:9. Hindi lamang tayo nananampalataya sa puso, kundi dapat ikino-confess ng ating mga labi that Jesus Christ died and rose again. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay, ngunit muling nabuhay? At hindi na siya kailanman mamamatay muli. Look at our cross, mga kapatid. Look at this. Our cross is empty. Ano? Ang ating cross, walang nakapako dyan. It signifies that the Savior has risen from the dead. He overcame sin. He overcame death. He rose again. Amen po ba? Sino ang pananampalataya ninyo? Yung taong nagsasabi na siya ang daan patungo sa Diyos, pero namatay siya at hindi na nabuhay. O ang ating Panginoong Hesukristo na nagsasabi, John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. He died. He rose again. Siya ang dapat nating panampalatayanan. Amen po ba? And then lastly, daily walk with God's word and prayer to experience spiritual growth. Hallelujah! Amen. Ngayong hapon na to, meron tayong mga babautismuhan. I am sure, from the bottom of my heart, from Pastor SJ's heart, naniniwala po kami, ang mga kapatiran natin ito na mababautismuhan ay, number 1, they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen po ba? Did you accept Jesus Christ? Hallelujah. Parang ang hina. Tinanggap nyo na ba si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng kanyang kamatayan sa krus? Amen? Parang humina. Did you confess that Jesus Christ died and rose again? Hallelujah. So kung ganon, you are very much welcome for our water baptism. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah.